Mapagpalang araw sa inyong lahat. Narito na naman ang panibagong kwento. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay pinamagatang Buntis na Ligtas sa Aswang. Sa bawat pagsubok at panganib, ang pananampalataya at pagkakaisa ng pamilya at komunidad ay nagsisilbing pinakamabisang sandata laban sa kasamaan. Hindi kayang talunin ng dilim ang liwanag kung sama-sama at matatag ang paniniwala. Sa isang baryo sa gilid ng kagubatan, nakatira si Maria, isang buntis na nasa ikapitong buwan ng kanyang pagdadalang tao. Masaya ang kanyang pamilya sa nalalapit na pagdating ng kanilang panganay. Ngunit kasabay ng tuwa ay may kasamang pangamba sapagkat may kumakalat na balitang muling nagpapakita ang mga aswang sa kanilang lugar. Ayon sa matatanda, tuwing may buntis sa baryo, lalo itong nagiging puntirya ng mga nilalang ng dilim. Dahil sa paniniwala, ang sanggol sa sinapupunan ay nagbibigay ng kakaibang lakas sa mga aswang. Ang simula ng hilakbot. Isang gabi habang natutulog si Maria, bigla siyang nagising dahil sa kakaibang ingay na nagmumula sa bubong. May tunog ng mga kuko na kumakaluskos at tila ba may mabigat na nilalang na gumagapang doon. Niyakap niya ang kanyang tiyan at nagdasal ng taimtim. Nagising si Andres, ang kanyang asawa, at agad na kinuha ang itak na laging nakasabit sa dingding. Lumabas siya upang tingnan ang paligid, ngunit wala siyang nadatnan. Tanging malamig na hangin at huni ng kuliglig ang sumalubong sa kanya, ngunit alam niyang may nagmamasid sa kanila. Sa mga sumunod na gabi, lalo pang tumindi ang mga kakaibang pangyayari. Ang mga aso sa kanilang bakuran ay tahol ng tahol, ang mga manok ay biglang nagkakagulo. At sa tuwing sisilip si Andres, nakikita niya ang anino ng isang nilalang na mabilis na naglalaho sa dilim. Ang laban. Dahil sa matinding takot, humingi sila ng tulong kay Lola Sion, isang albularyo sa baryo na kilala sa pakikipaglaban sa masasamang nilalang. Dinalhan sila nito ng bawang, asin at langis na may dasal. Inutusan si Maria na laging magdala ng krus na kahoy sa kanyang dibdib at huwag na huwag iwanan ang kanyang kwarto tuwing hating gabi. Ngunit dumating ang pinakanakakakot na gabi. Habang mahimbing ang lahat, biglang nagliyab ang lamparang nakasabit sa dingding at natumba sa sahig. At mula sa bubungan, bumaba ang isang aswang. Mahaba ang buhok, matalim ang mga mata at may dila na tila ahas na handang sumalakay. Agad na tumakbo si Andres at hinarang ang itak sa pagitan nila ni Maria. Sinubukan niyang saksakin ang nilalang ngunit napakabilis nito. Nagpalit-palit ng anyo, minsan parang malaking ibon, minsan parang tao na may matatalim na kuko. Habang nagkakagulo, mabilis na kumilos si Lola Sion. Kinuha niya ang bote ng langis na may dasal at ibinuhos ito sa sahig, sabay bigkas ng orasyon. Nagsimulang umusok at manginig ang aswang, ngunit pilit pa rin itong inaabot ang tiyan ni Maria. Ang pagkakaligtas. Sa huling pagkakataon, sabay-sabay na sumugod si Andres at ang ilan pang kapitbahay na tinawag ni Lola Sion. Inihagis nila ang asin at tinusok ng sibat na gawa sa kawayan ang nilalang. Sa matinding sigaw, unti-unting naglaho ang anyo ng aswang at iniwan ang amoy ng sinunog na buhok at laman sa paligid. Niyakap ni Andres si Maria na nanginginig sa takot. Buo pa rin ang kanilang anak sa sinapupunan at sila'y ligtas. Ang paalala, mula noon naging mas mahigpit ang pagbabantay sa mga buntis sa baryo. Natutunan nilang hindi sapat na magtiwala sa sarili, dapat laging kasama ang Diyos at ang komunidad sa pagharap sa mga pagsubok. At hanggang ngayon, sinasabi ng matatanda, kapag may buntis sa inyong paligid, huwag kayong magpakampante. Sapagkat laging may nilalang na nag-aabang, ngunit kung sama-sama, walang kasamaan ang magtatagumpay. Minsan, ang pinakamalaking biyaya na dumarating sa isang pamilya ay may kasamang tungkulin. Hindi lahat ng ipinanganak ay karaniwang nilalang. Ang iba'y isinilang upang maging sandata laban sa dilim. Ang paglaki ni Gabriel lumipas, ang 10 taon, lumaking malusog at matalino si Gabriel, ang anak ni Maria at Andres. Tahimik ang kanyang kabataan, ngunit may mga pagkakataon na napapansin ng mga magulang at kapitbahay ang kanyang kakaibang kakayahan. Tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, madalas niyang maramdaman ang kakaibang lamig sa paligid. Ngunit sa halip na matakot, tila ba nakikita niya ang mga aninong nilalang na hindi kayang makita ng iba. Minsan, nakakapagbigay siya ng babala bago pa man may mangyaring kakaiba sa baryo. Si Lola Sion, na nooy matanda, ngunit malakas pa rin ang pananalig, ay napansin ito. Hindi ordinaryo ang batang ito, aniya. May basbas siya ng may kapal.
Siya ang magiging tagapagtanggol laban sa mga aswang na muling babalik. Ang panibagong banta. Isang gabi nagimbal ang buong baryo nang muling mawala ang mga alagang hayop ng mga kapitbahay. Nakita ang mga ito sa gilid ng kagubatan, duguan at tila pinagnasahan ng isang nilalang. Ang mga bakas ng paa na natagpuan ay hindi sa tao, hindi rin sa hayop. Nagtipo ng mga matatanda. Bumalik na naman sila, wika ng isa. At mas malalakas na ngayon, dagdag pa ng isa. Habang nag-uusap ang lahat, si Gabriel ay nakaupo sa isang tabi. Tahimik siyang nagmasid, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang hindi nakikita ng iba. Nakita niya ang isang anino ng aswang na nakatayo sa puno sa malayo, nakangisi at nakamasid sa kanila. Hindi sila umaalis, nanonood lang sila. Ako ang pakay nila, mahina niyang sambit. Ang pag-atake. Kinagabihan, habang mahimbing ang karamihan, biglang nagising si Gabriel. Naririnig niya ang mababang ungol sa labas ng kanilang bahay. Lumapit siya sa bintana at nakita ang tatlong nilalang, mga aswang na may pakpak, mapupulang mata at mahahabang dila. Sinubukan nilang pasukin ang bahay, ngunit hindi sila makalapit dahil sa mga asin at bawang na inilagay ni Andres sa paligid. Subalit ang mga aswang ay hindi sumuko. Nagsimulang lumipad ang mga ito paikot-ikot na parang mga buwitre. Nagising si Maria at Andres. Agad nilang niyakap si Gabriel at nagdasal. Ngunit biglang nagliwanag ang katawan ng bata at mula sa kanyang mga kamay ay lumabas ang kakaibang liwanag na tila apoy ngunit malamig. Nasilaw ang mga aswang at umatras, ngunit ang pinakamalaking nilalang sa kanila, isang aswang na mas matanda at mas mabagsik ay sumugod. Sa halip na matakot, itinapat ni Gabriel ang kanyang mga kamay at lumabas ang liwanag na tumama sa halimaw. Nagngit-ngit ang aswang at nagsisigaw ng sumpa, ang batang iyan, siya ang katapusan natin. Ang paninindigan kinabukasan, ipinatawag ni Lola Sion ang lahat ng taga-baryo. Ipinahayag niyang si Gabriel ay may tungkuling itinakda. Hindi lamang siya anak ni Maria at Andres, kundi isang alagad ng liwanag na isinilang upang maging depensa ng tao laban sa mga aswang. Mula noon, nagsanay si Gabriel. Tinuruan siya ni Lola Sion ng mga dasal, orasyon at paggamit ng mga pananggalang. Ngunit higit sa lahat, pinatatag ang kanyang puso dahil ayon kay Lola Sion, ang pinakamabisang sandata laban sa dilim ay hindi itak, hindi asin, kundi ang pananalig at tapang. Ang hudyat ng mas malaking laban. Habang lumilipas ang mga araw, muling kumalat ang balitang may mga nilalang na nagpapakita sa mga kalapit na baryo. At isang gabi, narinig ni Gabriel sa kanyang panaginip ang tinig ng isang aswang. Maghanda ka bata, hindi lang iilan ang darating, isang hukbo ang sasalakay. At ikaw ang aming nais wakasan. Nang magising siya, alam niyang hindi na ordinaryong laban ang kanilang haharapin. Ito'y simula ng mas malaking digmaan. Abangan ang susunod na mga kwento dito lang sa KLTV, Kwentong Kababalaga.